pag-ibig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon." Sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad na mga ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matutulugan o mapagpapahingahan." Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, "Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Binabati pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa unang pagbasa, narinig natin si Propeta Amos na nagbababala sa mga taga-Israel na bagamat kay raming pagpapala ang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos, para bagang wala silang utang na loob. Dahil ang naging sukli nila sa kabutihan ng Diyos ay kawalan ng katarungan at malasakit sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap. Si Propeta Amos ay isang propeta na nagtatanggol, lalo na sa karapatan ng mga maliliit, na siyang tumutuligsa sa kawalan ng katarungan, pang-aapi ng may kapangyarihan at may kayamanan, pagkalimot sa Diyos. Kung kaya nga't ipinapaalala niya sa kanila ang pagpapasalamat dahil lubhang maawain ang Diyos. Ang ating laging dahilan kaya tayo dumudulog ay pagpapasalamat. Hindi lang dahil may makukuha tayo sa Diyos, kung hindi kilalanin muna natin ang atin ng natanggap sa Diyos. Minsan daw po, yun ang isang lagi nating nakakaligtaan. Ang lagi nating tinitignan, hinahanap, ay yung makukuha pa natin sa Kanya at nabubulagan tayo kung ano na meron tayo galing sa Kanya. Kaya nga sinasabi ng iba sa ebanghelyo natin ngayon, ito marahil din ang dahilan kung bakit para bagang hindi ganoon
nalulugod ang Diyos si Jesus Nazareno sa mga nagpresenta sa Kanya. Kung mapapansin po ninyo, sa tagpong ito, hindi si Jesus Nazareno ang naunang tumawag sa kanila. Sila ang nagkusa na sumunod sa Kanya. At ipinakita ni Jesus Nazareno, bakit nga ba kayo susunod sa akin? Dito makikita natin na bagamat nagpresenta ang dalawang tao, may pag-aalinlangan at marahil may ibang kadahilanan pa rin sila. Kaya nga sinabi ni Jesus Nazareno, kung susunod kayo sa akin, marapat malaman ninyo na ako nga wala akong matirhan, wala akong mapuntahan. Siguro nga, kung titignan natin si Jesus Nazareno sa ating panukatan ngayon, na mapapansin ninyo, ang ibang tao kapag sila'y nag-iengganyo, ipinapakita nila kung ano meron yung mainam sa kanila. Pero parang kabaliktaran si Jesus Nazareno, ipinapakita nga niya ano yung wala sa kanya. Para bagang hindi niya ganoon lubos na pinipilit ng ibang tao. Halimbawa, kung may nagbebenta ng bahay, sasabihin kagad nila ano meron yung maganda sa lugar na yon. Hindi nila sabihin sa iyo, malapit ito sa daan, kaya medyo maingay. Maliit lang ang silid. Ang ipapakita nila kung ano yung mainam. Pero ang Panginoon natin, hindi ho siya nang bobola. Hindi ho siya nang lilinlang. Dinediretso niya tayo. Tinatapat niya tayo. Kung susunod ka sa akin, handa ka bang magsakripisyo? Kung susunod ka sa akin, handa ka bang iwan ang lahat? Kung susunod ka sa akin, ako ba talaga ang uunahin mo? Ito rin ang magandang tanong sa atin. Ano nga ba ang dahilan natin sa pagsunod sa Kanya? Ano nga ba talagang dahilan natin sa pagdidebosyon sa kanila, sa Kanya? Katulad din ba tayo nung dalawang taong marami rin palang ibang dahilan? Kaya nga kapag sinubok na, aatras na, aalis na, dahil hindi pala ganun kadalisay ang kanilang pagsunod sa Kanya. Katulad din ba tayo ng Israel na walang utang na loob, na bagamat pinagpala, tinulungan at kinaawaan, nakalimot pa din, nagkulang sa pasasalamat. Kaya nga't mga kapatid, ang paalala sa atin ngayon, unahin natin muna ang pasasalamat. Tingnan natin, ano muna ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Siguro nga sa mata natin, parang kulang ang ipinagkaloob ng Diyos. Siguro nga sa puso natin, parang hindi ito yung gusto natin. Pero kung tayo'y tunay na sumusunod sa Kanya, dalisay ang hangarin natin sa pagtitiwala sa Kanya, sisimulan natin ang lahat kung ano meron tayo, kung ano ang ginawa na ng Diyos sa ating buhay, kung ano na ang ipinagkaloob niya sa atin. Sapagkat kapag tayo'y nagsisimula sa pasasalamat, mas nadadalisay ang ating pagsunod sa Kanya. Kaya sa misang ito, sa pasimula natin ng bagong linggo, ng bagong buwan, simulan natin sa diwa ng pasasalamat. Sapagkat kapag nakita natin
papaano gumagalaw ang Diyos sa atin, papaano naging mabuti ang Diyos sa atin, mas nagiging marapat at matuwid ang ating dahilan kung bakit tayo naniniwala at sumusunod sa Kanya.